Hi guys! Welcome back to my channel. So ayan guys, i-announce ko lang no. Kahapon kasi may nag-try mag-hack ng aking FB page at ng FB. So by the way, ilalagay ko na lang po yung WhatsApp ko dyan sa baba para doon nyo na lang ako guys kukontakin kung sakaling gusto nyo rin guys magka-private reading. Kasi lahat ng contact ko ay nasa Facebook. Kung sakali lang naman guys, no. Na maulit-ulit tapos hindi ko na ma-recover. So, yan, ilalagay ko na rin po yung WhatsApp ko sa baba. Pero sa ngayon, gumagana na po ulit yung Facebook ko. Thank God. So, ayan. May nagtatry mag-hack, pero ang galing nung nag-recover. Siyempre ako. Ako rin yung nag-recover. So, by the way, tignan natin. Kanino ba itong love reading? Okay, spirit guide. Kanino po itong love reading? Oh, it's okay to doubt. Ayan, guys. Pwedeng doubt ka dito sa person na to. So, sinasabi lang dito na okay lang naman yon kung nag-aalangan ka o hindi ka pa ready. So, siguro kasi ikaw ay hindi nanggaling sa hindi magandang relasyon. So, okay lang guys na pagdudahan mo yung person mo or pwedeng pansamantalang iwasan mo siya or iwasan mo na at all kung feeling mo hindi ka guys safe doon. Kung feeling mo guys hindi ka comfortable doon sa connection na meron kayo, nawiwirduhan ka every time na nag-uusap kayong dalawa or something na nabibigyan mo ng meaning kung ano man yung mga ginagawa niya sa inyo guys. So, sinasabi lang dito na ayan, okay, na parang okay lang na mag-doubt ka dito sa sitwasyon na to. Or mas maganda nga na umiwas ka na lang kung talagang ikaw ay hindi na komportable. Okay? So, siguro, itong taong to may mga pinapakita na parang below the belt na, like sobra na or hindi na pasok sa standard mo or parang hindi, wala ng manners or something, nabibigyan mo nga ng meaning. So, tignan natin, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong smile, smile, more, even more. So, alam nyo guys, parang nakikipagplastikan ka na lang. Isa guys sa mga natutunan ko sa mga panahong ito, hindi mo kailangang i-please yung sarili mo para lang magustuhan ka ng ibang tao. So, ikaw pwedeng nakikisama ka dito kahit hindi ka na comfortable, no? Parang kinakausap mo pa rin, ina-entertain mo pa rin kahit hindi ka na komportable dyan sa taong yan. So, siguro kung hindi ka pa talaga totally ready, okay lang. So, kung ano man ang isipin sa inyo na tong taong to, masaktan man siya, wala na kayong pakialam doon. Bahala siya, naramdaman yun. Kasi naman ipilit mo pa sa sarili mo, ayan no, hindi ka pa talaga okay. Feeling ko, ikaw nga ay galing pa sa masalimuot na past relationship, then ikaw ay nagre-recover pa. So, habang ikaw ay nagre-recover, meron ditong someone, no, na para bang siguro abangers or inaabangan ka na maging single. So, eto, nagpaparamdam sa inyo, hindi nyo naman kailangan guys pakisamahan yung taong yan. Mahirap yun guys yung ipipilit mo yung sarili mo kahit hindi ka pa totally ready. So, ano yung dapat yung gawin guys? Focus ka muna syempre sa healing mo. Mag-focus ka muna sa sarili mo. So, by the way, check pa natin. Additional message. Ayan. Meron tayong I don't care. Ayan. I don't care to be perfect. So, alam niyo naman guys, focus ka muna sa sarili mo. Ayan, nagbe-blur yung ating video. Hindi siya nagpo-focus. Ayan. So, alam nyo guys, hindi nyo naman kailangan gawing perfect yung sarili mo kasi masyado ka mabait. Okay? Lagi mong iniisip yung sinasabi ng mga tao. Lagi mong iniisip na baka sabihin nila, ganito ako, ganyan-ganyan ako. Ba't hindi mo nalang isipin kung ano yung iisipin mo sarili mo pag hindi ka comfortable pagdating sa ibang bagay. So, again guys, walang problema dito. Mas maganda na maging single ka muna. Unahin mo muna yung sarili mo. I-heal mo muna yung sarili mo. Okay? So, kung sa tingin mo guys is parang may panggagamit, kung sa tingin mo guys is parang inaabuso ka, siguro mag-detach ka muna doon. Okay, so check pa natin. Additional message. Oh. 'Di ba? Kumbaga parang fresh pa 'yung nangyari sa inyo ng past person mo or ng person mo, sobrang fresh pa and
parang hindi pa rin siya guys umaamin dito. Okay? Tignan mo naman, oh, may cheating na. Pero meron kasi someone dito na parang, alam mo yon, gusto ka talaga nitong taong to. And parang, masaya siya na single ka na, finally. Pero kagaya nga ng sabi ko guys, mahalin mo muna yung sarili mo. Hindi ka pa ready na mag-commit, no? Huwag mong ipilit yung sarili mo kasi lolokohin mo lang yung sarili mo. So, may mga single dito guys na mas kailangan nyo munang unahin or consider muna yung career, yung goal mo sa buhay. Tignan pa natin guys. Nakikita ko yung pagiging confident mo dito. Additional message. Or iba sa inyo guys, pwedeng hindi lang din talaga kayo nagkaintindihan ng person mo. Pwedeng may mga selos. Masyado ba siyang mahigpit? Or, feeling ko kasi ikaw tong parang behave. Ikaw yung parang mabait dun sa relasyon yung dalawa. And parang masyadong controlling yung person mo. Siguro may mga times na nakokontrol ka niya and hindi mo magawang maging malaya. Minsan kasi guys, ito ha, mas piliin mo maging masaya. Kasi ang mundo natin guys ay malaya naman talaga. Minsan, sa kagustuhan nating lumaya sa mga magulang nating maihigpit, yung iba nag-aasawa. So, akala nila guys nakalaya na sila. Hindi nila alam, mas toxic pa minsan eh. Pero hindi ko naman sinasabi guys lahat. Pero minsan kasi, mas nabibilanggo ka pa pag nag-asawa ka ng maaga. Kaya kailangan, ayan, matutong makinig din minsan. Though, may mga magulang din guys na may mali. Okay? Hindi naman sa lahat ng bagay dapat laging kinokontrol yung mga anak. Kailangan guys, ginaguide nyo sila. Ipinapaliwanag nyo kung bakit ba kayo nagiging mahigpit dun sa mga anak nyo. Kung bakit bawal to, kung bakit kailangan ganito. So kahit malaki na yan guys, kailangan binibigyan nyo pa rin guys ng gabay. Hindi yung parang bigla nyo na lang sasabihin na bawal to. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Oops. Meron tayong just the present moment counts. Ayan na nga guys. Alam nyo guys, masyado kang nagiging emotional. Then yung parang yung oras mo is nauubos lang doon sa pagdadrama. Nauubos lang din yung oras mo dahil dito sa toxic na relationship na to. Ngayon, nakikita ko naman na nagiging malaya ka. Okay, nakikita ko naman na pinalaya mo na rin yung sarili mo. So, siguro kailangan ito na yung time para bigyan mo naman ng pagmamahal yung sarili mo. Mag-me time ka naman, no? Kagaya ng sabi ko dyan, guys, hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo dun sa isang tao. Okay? Na para bang dahil lang naaawa ka. Kasi may ibang person ako nakikita dito na parang masyadong obvious. Masyadong obvious yung pagmamahal na binibigay sa inyo. So, ano yung dapat nyong gawin dyan? Okay? Ang dapat dyan, sarili mo muna yung isipin mo. Wala ka dapat mo munang i-entertain. Hayaan mo yan sila kung masama yung loob nila kasi hindi ka nagre-reply, magdrama sila dyan, mag-guilt trip sila dyan. Ano naman. Ang mahalaga dito, mental health mo. Isipin mo, hindi pa nga ayos yung mental health mo. Tapos merong ibang sirang buhay na lumalapit sa buhay mo ngayon na nagpapabuo ng, di ba? Gusto niya na buuin mo siya. So, alam niyo ba guys, yung waiting shed theory? Di ba? Ang hirap naman, sana may someone na dumarating sa buhay nyo na buo. So again, hindi yung parang lagi na lang sira yung mga dumarating sa buhay nyo, like broken family, may broken line. So, again, close your curtains, close your eyes, sleep. Ayan. Feeling ko dito guys, nagkakaroon ka ng sleepless night kasi nga, nag-overthink ka dun sa mga nangyayari. And again, yung person mo naman, ito, don't be fooled by my appearance. My soul is resplendent. So, nakikita ko sa kanya yung pagiging confident niya kahit wala ka naman pwedeng, wala naman siya dapat ipagmalaki pa sa ngayon. Pero kasi guys, parang medyo may pagka-bossy yung person mo. Mataas din yung tingin niya sa sarili niya. Ito yung ex mo siguro. Again, additional message.
meron tayong surprise. Ayan, meron ka marireceive na surprise, may mga blessing na paparating sa inyo. Pero alam nyo guys, possible na baka hindi mo pa muna to ma-appreciate itong mga blessing na dumarating na to. Kasi nga, hindi naman ito yung mga hinihiling mo. Hindi naman ito yung mga bagay na ine-expect mo. Okay? Tingnan natin. Additional message. Meron tayong stop doing so much. 'Di ba? Kagaya nga ng sabi ko guys, hindi mo kailangan mag-effort sa ibang tao, hindi mo kailangan bigyan sila ng pansin. Buuin mo muna 'yung sarili mo. Tapos parang ano ka yung lagi ka nag-GG sa mga friends mo kahit hindi ka pa totally okay. Like sige ka lang ng sige. Sobra-sobra ka sa pakikisama. Okay, masyado mong ina-abuse yung sarili mo. Yung akala mo guys, yung mga taong nasa paligid mo yung umaabuso sa inyo. Though nandun na tayo, yes, inaabuso ka nila, pero may mga pagkakataon dito na naaabuso mo rin yung sarili mo. Kasi nga, masyado mo silang pinagbibigyan palagi. 'Di ba? Dapat iuntog mo yung sarili mo kasi nagiging ano ka dito. Kinakawawa mo yung sarili mo. Nagiging baliw-baliw ka dito guys. Okay, nagiging tanga-tanga ka sa pakikisama mo sa ibang tao. Tingnan mo kung paano mo ipiniplease yung sarili mo kasi yung ginawa sa inyo ng person mo naghahanap ka ng pagmamahal sa ibang tao, hindi mo nga kailangan ipilit yun. Tapos sasabihin dito ng iba na yung ibang nanonood dito na parang mahirap kasi yung nag-iisa, mahirap naman kasi yung wala ka man lang kakampi. Di gawin mong kakampi yung sarili mo, 'di ba? Hindi mo nga kailangan maghanap ng kakampi sa ibang tao kasi minsan mas masaya pang nag-iisa. Pero nasa pagkatao nyo na yan guys, nasa personality mo na yan, kung ano yung gusto mo, kung maging mapag-isa or mas gusto mo maraming taong kasama. So again, meron tayong, eto. Tignan mo naman, nabubuli ka tapos parang sobrang dinedegrade mo yung sarili mo kasi kahit yung person mo hindi mo makita nagiging kakampi mo rito. Okay, parang pili mo pinagkaisahan ka na ng lahat, pati mga kaibigan mo, pati yung person mo. Kasi nga, yung tingin mo sa sarili mo, ina-absorb yan ng energy mo. Yung tingin mo sa sarili mo guys, maliit, dinedegrade, walang kayang gawin, hanggang dito lang. So, diba, dinadown mo siya. So, ano nangyari guys? Ano yung nagiging outcome? Yun talaga yung nagiging realidad mo. Okay? Dapat, tinitignan mo yung sarili mo na worth it para yun yung magiging realidad mo. Kasi nga, na-attract mo yung mga ganong klase ng energy. Again, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong back to basic. Ayan, babalik ka daw ulit sa umpisa. Binabalik ka ulit sa umpisa kasi nga, pwedeng wala kang natutunan. So, alam nyo guys, kung bakit parang binabalik kayo dun sa simula. Kasi pwedeng wala nga kayo natutunan doon. Tignan mo naman, wala kang binabago. Hindi ka nag-upgrade. Parang walang development na nangyayari dito. Okay? So, again, hindi man sinasabi dito na parang may pagkakamali ka. Pero feeling ko kasi, lagi mo pinapatawad yung person mo. Kahit paulit-ulit kanya sinasaktan, kahit paulit-ulit siya guys nagsisinungaling sa inyo. Parang lagi mo siyang pinagbibigyan. So, nangyayari guys, back to basic. Okay? Tingnan pa natin, additional message. Meron tayong stand up for yourself. Diba? Kailangan matuto kang maging matapang. Matuto kang ipagtanggol yung sarili mo at dapat alam mo kung paano mo ipaglalaban kung ano yung gusto mong i-point out, no? Hindi yung parang lagi ka na lang nagbibigay. So, ibig sabihin, guys, meron ka na dapat natututunan or pagbabago. So, parang sa relasyon mo, guys, masyado ka nag-worry na umalis dun sa sitwasyon kasi pwedeng siya yung nagiging source of income mo. Natatakot kang umalis sa ganyang klase ng sitwasyon kasi pwedeng iniisip mo na paano yung mga anak ko, kung may anak kayo, paano yung mga nakasanayan mo, hindi mo kayang umalis kasi yung mga nakasanayan mo, hindi mo kayang i-let go. Okay? Meron kang kayang gawin pero parang napanghihinaan ka ng loob kung saan ka na naman magsisimula doon sa bagay na yon. Okay, so by the way, check pa natin. Meron tayong nature is your ally. 'Di ba? So,
Pwedeng sa province, kung taga-probinsya ka, baka ito na yung pagkakataon mo na mag-unwind muna guys sa lugar nyo, sa probinsya nyo, or at least guys mag-unwind ka. Okay, mag-relax-relax ka, magmuni-muni ka hanggang sa mahanap mo na ulit yung sarili mo. Okay, kasi parang yung energy ng iba dito guys, nasa broken, parang broken pa kayo. Ayan, hindi niyo naiintindihan or pwedeng hindi pumapasok sa isip nyo yung sinasabi din sa inyo ng mga friends mo, ng family mo, kasi sarado na yung isip mo doon. Okay? Masyado ka nang manipulate ng person mo. So, kahit nagawan ka niya guys ng pagkakamali, mataas yung chance na nakikita mo pa rin yung kabutihan nitong taong to. Okay? Tignan natin. Parang lagi siyang galit sa inyo, lagi mainit yung ulo, tapos parang inabandon na ka ng person mo. Ayun, don't turn back. Hindi na niya gustong bumalik. Parang ganun. Kasi hindi ka na niya nililingon dito. Okay? Tignan natin. Oh. So, kung makikita nyo guys, stop repeating the same thing again. Ngayon, parang bumabalik. Okay? Kung matagal na tong separation nyo na to guys, at ikaw ay naka-move on na, parang bumabalik tong taong to. Ngayon, parang bumabalik ka na naman. Or baka isipin mo na lang guys, ano yung naging sitwasyon mo nung mga panahong iniwan ka ng person mo. Ano yung naging buhay mo nung iniwan ka ng taong yan guys. Kumbaga parang saan ka pa pinulot nun? Or saan ka pupulutin nun, no? Kung hindi ka lumaban, kung hindi ka tumayo sa sarili mong mga paa. Ngayon sinasabi dito na, wag mo nang ulitin pa. Okay? So, kailangan magkaroon ka naman guys ng parang at least worth doon sa sarili mo. Kailangan maisip mo yung worth mo dito. Okay? Pwede may paulit-ulit na senaryo. Lagi sinasabi niya na magbabago siya. Pero wala naman guys, parang pagbabago na nangyayari. Okay? Hindi siya nagbabago rito guys. May sugal. Siguro na nagsusugal tong person mo guys. Ayan. Tapos parang may pagtatampo pa. Tignan pa natin, additional message. Meron tayong sleep on it. Sleep on it. So, madalas napapaginipan mo kasi parang telepathy, nag-uusap kayo sa panaginip. Or pwede kasi guys na iniisip-isip ka rin niya kasi ngayon. So, yung realization niya, ngayon lang. Hindi niya yan na-realize nung bago kanya abandonahin. Hindi niya yan na-realize ano yung pwede maging consequences pag iniwan ka niya. Hinayaan ka niya mabuhay mag-isa, sa totoo lang guys, no? Hinayaan ka niyang buhayin yung sarili mo. Hindi niya man lang inisip kung ano yung magiging sitwasyon ng mga iniwan niya. So, may pagpapabaya talaga na nangyari dyan guys, okay? Check pa natin. Additional message. Meron tayong doing nothing is fine too. Ayan, no? So, hayaan mo lang siya. Hindi mo naman kailangan magsalita, hindi mo kailangan replyan, hindi mo kailangan mag-effort yan sa taong yan. Hayaan mo lang siya. Para lang ma-appreciate niya or maisip niya ano yung iniwan niya. Ano yung naging buhay mo nung iniwan ka niya. Okay? Hindi niya naisip. Sinisasandalan mo samantalang siya yung source of income mo that time. Hindi ka naman niya hinayaan na magkaroon muna ng trabaho bago kanya iwan. Dapat ganun eh. Dapat tinulungan ka muna niya maghanap ng trabaho bago kanya iwan. So, ngayon guys, bumabalik itong taong to. Ang may advice ko lang dyan, guys. For me, hindi na to worth it. Kung babalikan mo pa yan. Pero sige, kung gusto mo pa rin ulit, guys, maging tanga-tanga na naman at paikutin itong taong to, pwede mo naman balikan, no? Ayan, sarcastic yun. These two small pass. Diba, isipin mo na lang yung mga panahong naiinggit ka sa ibang tao kasi yung simpleng bagay na gusto mo lang gawin na hindi mo magawa kasi nga stuck ka dun sa sitwasyon o pwedeng wala kang budget. Di mo alam kung saan ka magsisimula sa mga nangyayari, ano? Maraming tao, tinanggihan ka, yung tipong humihingi ka ng tulong, wala man lang tumulong sa inyo, tinayo mo yung sarili mo, grabe yung pagiging matatag mo dito at alam mo, binago ka ng person mo. Okay? Ay, no, don't turn back, diba? Huwag mo na rin siya, guys, lingunin. Kasi ganun din naman yung ginawa niya sa inyo. Okay? Ituring mo siyang parang kung binasura ka niya dati, ganun lang din yung gawin mo sa kanya. Kung ano yung ginawa niya sa inyo, guys, gawin mo lang din talaga sa kanya. So, tignan pa natin, guys, doon tayo sa nararamdaman niya. Okay.
Okay, so ayan. Baka lang mainip kayo kaya niligpit ko na. Okay. Nararamdaman ng person mo sa inyo. Ito yung gamitin natin, guys. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit and fun to shine. So, yun na nga, guys. So, nakikita ko sa person mo, guys, na parang sweet ka kasi before, dati. Okay? Sweet ka dati. And yun yung parang hinahabol niya, baka in-expect niya, ganun ka pa rin, katulad ka pa rin ng dati, na parang walang nagbago sa inyo. Di niya ba naisip na siya mismo yung nagpabago sa inyo? Ayun yung nami-miss niya kung bakit siya guys bumabalik dito. Akala niya, yung iniwan niya, same pa rin ng babalikan niya ngayon. Okay. Meron tayong this could be the one. So, pinapangako niya rito na mag-i-stay na talaga siya, di ka na niya iiwan. Pinapangako na niya na parang, this time, mamahalin ka na niya. So, dapat noon pa niya ginawa, di ba? So, yun. Baka magalit kayo, ino-contra ko yung mga ano niya. Yung energy ng person mo. So, sa akin lang kasi guys, baka hindi na talaga to work it. Pero pag-isipan nyo pa rin, okay? Tingnan natin. Meron tayong engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Ayan. Baka kasi may naudlot kayong kasalan sana, or may pangako kayo, or may plano sana siya guys, no? Dapat engage na, or engage na talaga kayo before, pwedeng hindi natuloy yung kasal, kung nagplano kayo before. Pero ngayon kasi guys, naisip niya dito na parang pala ikaw yung pinakasalan, or ikaw yung pakakasalan niya pa rin until now. So, mukhang this time, sure na siya sa mga plano niya sa buhay. Hindi ka na niya kayang iwan ngayon eh. So, nakikita ko yung parang nandun yung kagustuhan niya na gusto niya talagang ilaban to. So, for me, siguro focus ka na nga lang talaga muna. Kagaya ng sinabi kanina, focus ka muna sa sarili mo, mahalin mo muna yung sarili mo. So, kahit nasabihin na natin guys na finally siya yung natalo, finally siya na din yung bumalik, no? Yung mga panahong ikaw yung humahabol, ikaw yung nag-iisip, ikaw yung parang nagmamakaawa or nagmamanifest na bumalik siya. So, baka dapat ngayon, bigyan niyo siya guys ng leksyon or at least dapat bigyan kanya ng assurance, hindi puro salita lang. Kasi nung mga panahong iniwan ka niya, tapos hindi mo alam kung saan ka mangangapa, saan ka tatayo, di ba? Parang iniwan ka niya na nalulunod, ganon. Nung mga panahong nalulunod ka, siya pa yung unang umalis. Okay, check natin. Additional message. Okay. Paano kanya nakikita ngayon? It is safe for you to love, open your heart, to give and receive the higher energy of all. So marami nagkakagusto sa inyo. Parang sinasabi niya rito na buksan mo ulit yung puso mo. Tama naman yung energy mo rito. Di ba parang wala ka ng pakialam dyan, parang nakapikit ka na sa kanya, then sinasabi lang dito na buksan mo daw ulit yung puso mo para sa kanya, na para ba ang kapal ng mukha niya, sorry ha, parang ganun ba yun kadali? Ang tagal ata ng panahon bago siya nawala at babalik ngayon, no? Release your ex. Di ka kasi mawala sa isip niya eh. Kahit ng mga panahong nirelease ka na niya, lagi pa rin siyang binabalik. Pwede yung konsensya, di ba? Parang bumabalik at bumabalik talaga siya sa inyo, guys. I know, that time has come to clear your energy. Again. Okay. Meron tayong let go of control issues. So, yun ang lagi niya pinipilit sabihin sa inyo. Nakalimutan mo na kasi yun. Nangyari na yun, nagawa ko na yun. Guys, medyo makapal ang mukha nitong taong to, guys. For me lang, siguro dapat huwag mo nang balikan to. Kasi ang sinasabi niya dito, buuin niyo ulit yung pamilya niyo. Kung ano man yung naudlot sa inyong dalawa, yun ang healing family issue. Kung ano man yung naudlot, kung ano man yung mga naging pagkakamali niya, guys. Ayan. Hindi makapag-focus. Kung ano man yung mga naging pagkakamali niya, willing siyang itama ngayon yun. Yun yung sinasabi niya dyan. And nagawa niya na eh. Ngayon, buuin natin yung pamilya nating nasira. Sinira ko. Parang ganyan. Sinira niya.
Na parang kalimutan na natin yung mga past issue. Parang ganun yung sinasabi niya dyan, guys. Okay? Kasi hindi ka naman daw niya nakalimutan that time. So, nakikita ka niya na someone na binabalik at binabalik mo pa rin yung issue na yon na parang, wait, hindi mo ba naiisip kung paano mo ko sinaktan? Tapos ngayon parang ang kapal ng mukha niya na bumabalik ngayon. 'Di ba? So, dapat i-consider mo yung mga ganyang bagay. So, by the way, tignan pa natin. Ano yung mga planong gagawin nitong taong to? Sa'yo. Ano yung susunod na hakbang nitong taong to? Free yourself. Ayan o. It's time to take back control of your life. Palayain mo na yung sarili mo dun sa pagka-stuck mo sa nakaraan. Kasi, willing naman siyang mahalin ka ulit. Guys, gusto po. Ako yung kinikilabutan sa energy ng person mo. Ay na finances and career. Baka kaya bumabalik kasi maganda na yung financial mo. Baka kaya bumabalik kasi stable ka na. Nagawa mo maging maayos ang pamumuhay mo, di ba? So, bumabalik siya dun sa taong sinaktan niya before? Sa taong inabandona niya? Ayun, sabi niya dito, bigyan mo ng chance yung sa atin. Bigyan mo ako ng chance. Parang ganun, bigyan mo ako ng chance na ayusin ulit natin to. Bottom of the deck, parang magtiwala ka this time. Hindi na kita lulukuhin. So, naniniwala ba kayo, guys? Ikaw, kilala mo yung person mo. Pwede mo naman paniwalaan, pero nasa inyo yan, guys. Huwag lang sana dumating ulit sa point na pagka nalulunod na naman kayo is siya na naman yung unang aalis. Diba? Hindi siya sanay humarap sa problema. Okay? Gusto niya lagi tinatakasan yung problema. Ganon. So, by the way, check pa natin. Meron tayong ghosted. Ayun, no? Diba? Mahilig talaga siya mang-ghost, no? Pag hindi niya nakaya yung problema. Meron tayong you're mysterious. I can never seems to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. Okay, so by the way, feeling loss. Diba? So, hindi kanya mahanap ba kasi after kanyang ginose or ikaw itong nang-ghost sa kanya, naging misteryoso ka na, misteryosa. Kasi talagang hindi ka na siguro masyado nag-open sa social media. And feeling loss, yung sinasabi rito, guys, is parang nawala din naman din siya, no? Okay, hindi niya na rin naman talaga nakilala na yung sarili niya. Yung mga panahong iniwan ka niya. Kumbaga, napariwara, parang ganun yung nangyari sa kanya. Okay, message niya sa inyo. I want to tell you how I feel. I know I was a distraction from your pain. And you were the best thing in my life. Ikaw pala yung the best na nangyari eh. Or dumating sa buhay niya. So, kung ikaw yung the best, ba't kanya iniwan? Diba? Kasi nga selfish etong person mo. Zodiac sign. Leo, Virgo, Aries, Taurus, Cancer, and Gemini energy. Aries, Cancer, Gemini, and Aquarius. Last one. Libra, Scorpio, Sagittarius, and Virgo energy. Okay, kaya guys, like ko ina-advise sa inyo, no? Bago ka pumasok sa relasyon, pilitin mong maging stable yung buhay mo. Okay, kasi pag stable ka na, malabong iwan ka ng person mo. Kasi pag ikaw ay, kung babae ka, no, kung depende ka lang sa person mo, naku, promise, hindi yan magiging worth it. Kaya kailangan parehas kayo. Okay, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Playfulness, naku, namimiss mo ba yung dati? Flirt. Nilalandi ka niya ulit, no? And it's safe for you to love. So, yun na nga, kagaya na sinabi kanina, parang gusto niya talagang bumalik ulit sa buhay mo. Gusto niya na parang papasukin mo or bigyan mo siya ulit ng chance. Okay? Then, may flirt na nangyayari dito. Okay? Pinaflirt ka niya. So, magiging mahina ka pag ikaw ay nagpatokso dyan sa flirting na yan. Tignan natin. Additional message. Ano yung dapat mong gawin? Heart-to-heart conversation. Mag-usap kayo. Pag-usapan nyo kung ano ba yung mga dapat yung iklaro sa hindi. Pero for me kasi guys, hindi na siguro talaga worth it yung nag-uusap eh. Hindi na worth it na parang bigyan mo pa ng chance. Ako na yung kumukontra dyan.
retreat o binibigyan mo pa ng chance. Siguro kasi dahil nga may pinagsamahan naman. So, sinasabi lang dito guys, explore mo. Ayun no, express your love. Go ahead and make a romantic gesture. Ano yung dapat mong gawin? Mag-try ka ng bago. Baka mas mag-work ka dun sa bago. Okay? So, pwede meron ka namimit ngayon, foreigner ba to or nasa abroad? Ayan, zodiac sign. Aquarius, Scorpio, Libra, Pisces, Capricorn, and Sagittarius. Capricorn, Libra, Sagittarius, Leo, Virgo, and Scorpio energy. Last one. Gemini, Aquarius, Pisces, and Libra energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.